Ulan at bagyo ngayong gabi, tila nakiayon sa dilubyo sa aking puso. Habang yakap ko ang aking tiyan na 6 na buwang, nagdadalang tao, nakatayo ako sa labas ng gate ng bahay na ipinundar ng aking mga magulang. Sa loob, dinig ko ang tawanan ni Dario at Verena, ang asawa ko at ang tinuturing kong kapatid. Ninakaw na nila ang aking pag-ibig at kinuha pa nila ang huling bubong sa aking ulo. Pero habang humahalo ang luha ko sa ulan, isang sumpa ang nabuo sa aking isipan. Hindi ito ang katapusan ko, Dario. Ito ang simula ng iyong dahan-dahang pagbagsak. Handa ka bang saksihan kung paano babangon ang isang inang iyong hinamak? Huwag kang mag-alala, Verena. Wala na siyang halaga sa akin. Ang bahay, nasa pangalan mo na ang titulo bago pa siya magising sa katotohanan. Pirma na lang niya ang kulang sa annulment papers at malaya na tayo. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang bangungot, kundi mula sa bibig mismo ng aking asawa na si Dario. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng aming kusina. Hawak ang mainit na mangkok ng kare-kare. Ang paborito niyang ulam na niluto ko pa ng buong hapon bilang sorpresa sa aming anibersaryo. Ang init na nagmumula sa mangkok ay tila walang laban sa lamig na biglang bumalot sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay huminto sa pagtibok ang aking puso habang pinapanood ko siya mula sa siwang ng pinto. Nakaupo siya sa sofa, nakataas ang paa at may ngisi sa kanyang mga labi habang kausap sa telepono ang babaeng tinuturing kong matalik na kaibigan, si Verena. Ang babaeng iniyakan ko noong nakunan siya, ang babaeng pinautang ko ng puhunan para sa kanyang negosyo, at ang babaeng lagi kong kasama sa mga litrato. Siya pala ang ahas na matagal nang pumupulupot sa leeg ng aking pamilya. Nanginig ang aking mga kamay. Ang mangkok na porselana ay dahan-dahang dumulas mula sa aking mga daliri na puno ng maliliit na paso at hiwa dahil sa pagluluto. Bumagsak ito sa sahig at nagkabasag-basag. Ang matinis na tunog ng nasirang porselana ay umaling-awngaw sa buong kabahayan, tila isang sigaw na hindi makawala sa aking lalamunan. Ang masarap na sabaw ng kare-kare ay kumalat sa tiles, humahalo sa mga bubog na ngayon ay nagmistulang matatalim na bitag sa aking paanan. Naputol ang tawanan sa kabilang linya. Dahan-dahang lumingon si Dario, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa inis na naabala ang kanyang kasiyahan. Tiningnan niya ang makalat na sahig. Ang pinaghirapan kong lutuin na ngayon ay mistulang basura. Sa halip na tulungan ako o magpakita man lang ng kaunting awa, bumuntong hininga siya ng malalim. Tila ba ako pa ang perwisyo sa kanyang buhay? Look what you did, Luna. Napaka-clumsy mo talaga. Kahit kailan, wala ka nang ginawang tama. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking dignidad. Lumapit ako sa kanya. Ang mga tuhod ko ay halos bumigay na sa bigat ng nararamdaman ko. Inilabas ko mula sa bulsa ng aking apron ang isang piraso ng papel na kanina ko pa iniingatan. Ito ang dapat na regalo ko sa kanya, ang resulta ng ultrasound na nagpapatunay na magkakaroon na kami ng anak matapos ang ilang taong paghihintay. Dario, buntis ako. 6 na buwan na. Ito ang anak natin. Inasahan kong magbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Inasahan kong makikita ko ang kahit katiting na pagsisisi o tuwa. Ngunit tinitigan lang niya ang papel na inaabot ko na parang isa yung maruming basahan. Tumayo siya, inayos ang kanyang mamahaling coat at tumawa ng mapakla. So, anong gusto mong gawin ko? Mag-party? Luna, wake up! Sa tingin mo ba mananatili ako sa isang boring na housewife na walang ibang alam gawin, kundi maglinis at magluto? You are nothing but a plain, useless woman. At yang bata, pabigat lang yan. Bago pa ako makasagot, hinawakan niya ako sa braso ng mahigpit at kinaladkad palabas ng sala. Ang bawat hakbang ay parang tinutunaw ang natitira kong pag-asa.
Binuksan niya ang main door at walang habas na tinulak ako palabas. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na sumalubong sa akin na tila nakikiramay sa bagyong nangyayari sa aking buhay. Napaluhod ako sa basang semento. Ang aking mga palad ay gasgas at nanginginig sa lamig. Kasunod kong lumipad palabas ang ilang piraso ng aking mga damit na basta na lang niya dinampot. Ang papel ng ultrasound ay nahulog sa putikan, unti-unting nababasa at nasisira ng ulan. Gumapang ako para abutin ito. Niyakap ko ang larawan ng aking anak. Pilit itong pinupunasan. Gamit ang laylayan ng aking damit na basang-basa na rin. Ito na lang ang mayroon ako. Ito na lang ang natitira sa akin. Don't come back, Luna. Ang bahay na ito ay pag-aari na ni Verena. Wala kang karapatan dito. Wala ka ng karapatan sa kahit ano. Ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang nagsara sa aking harapan. Ang tunog ng lock na kumakabit ay parang hatol ng kamatayan sa aking dating buhay. Naiwan akong nakaluhod sa gitna ng dilim at ulan. Yakap ang aking tiyan at ang isang piraso ng papel na puno ng putik. Kinapa ko ang aking bulsa. Umaasang meron akong cellphone o kahit barya man lang para makatawag ng tulong, ngunit wala. Wala akong dala, kundi ang suot kong damit at ang bigat ng pagtataksil na dumurog sa aking puso. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang tanging sagot na narinig ko ay ang walang humpay na pagbuhos ng tubig mula sa langit at ang dagundong ng kulog na tila tumatawa sa aking kapalaruan. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit mas masakit ang lamig na nanggagaling sa mga taong akala ko ay kadugo ko. Matapos akong palayasin ni Dario, nilakad ko ang maputik na kalsada patungo sa bahay ng aking pinsan na ilang kanto lang ang layo. Siya ang taong tinulungan ko nung walang-wala sila, noong kailangan nila ng pambayad sa matrikula. Akala ko, sa oras ng aking kagipitan, mayroon akong matatakbuhan, ngunit mali ako. Kumatok ako ng ilang ulit sa kanilang gate hanggang sa mamaga ang aking mga buko. Nang bumukas ang ilaw sa kanilang bintana, nakita ko ang anino ng aking pinsan na sumilip. Ilang sandali lang, lumabas siya, hindi para papasukin ako, kundi para tabuyin. Ang sabi niya, ayaw nilang madamay sa gulo namin ni Dario. Takot sila sa impluwensya ng asawa ko. Ang bakal na gate na namamagitan sa amin ay naging simbolo ng pader na itinayo nila laban sa akin. Tinalikuran nila ako at kasabay ng pagpatay nila ng ilaw sa kanilang tahanan. Namatay din ang huli kong pag-asa sa aking mga kamag-anak. Nagpatuloy ako sa paglalakad kahit na ang aking mga binti ay nanginginig na sa pagod at gutom. Ang gabing iyon ay walang katapusan. Ang lungsod na dati kong tinatawag na tahanan ay naging isang malawak na disyerto ng kawalan. Walang masisilungan, walang mahihinga ng tulong. Ang tanging kasama ko ay ang bata sa aking sinapupunan na tila nananahimik din dahil sa takot. Hindi ko namalayan kung gaano katagal ako naglakad. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimula ng lumabo sa aking paningin. Ang tiyan ko ay kumakalam, hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa stress na lumalamon sa aking lakas. Sa di kalayuan, naaninag ko ang isang maliit na karinderya na bukas pa. Ang amoy ng pritong bawang at tuyo ay humalo sa amoy ng basang lupa. Iyon ang huling bagay na naaalala ko bago tuluyang bumigay ang aking mga tuhod at sinalo ng matigas na semento ang aking pagbagsak. Ang mundo ay umikot at nilamon ako ng dilim. Nagising ako sa init. Hindi ito ang init ng aircon sa mansyon ni Dario, kundi ang init ng isang masikip na kwarto na amoy effervescent oil at sabaw ng manok. Ang kama na hinihigaan ko ay matigas, gawa sa kawayan at manipis na foam, ngunit para sa akin, ito na ang pinakamalambot na higaan sa buong mundo dahil ligtas ako. Iminulat ko ang aking mga mata
at bumungad sa akin ang isang maingay na bentilador na umiikot sa kisame. Sa tabi ko, may isang matandang babae na nakaupo sa silyang monoblock na may tapal na tape. Nakatingin siya sa akin nang may halong pag-aalala at awa. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot na tila inukit ng panahon at hirap ng buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng sinseridad. Huwag kang matakot, Hija. Nasa ligtas ka na lugar. Nakita kitang bumagsak sa tapat ng pinto ko kagabi. Ang boses niya ay garalgal, ngunit mahinahon. Sinubukan kong bumangon, ngunit agad akong nakaramdam ng pagkahilo. Inalalayan niya ako at iniabot ang isang mangkok ng lugaw na may kaunting bawang at luya. Ito lang ang laman ng mesa, isang mangkok para sa akin at isang baso ng tubig para sa kanya. Napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaabot ang kutsara. Ang silid ay maliit at siksikan. Ang mga dingding ay gawa sa manipis na plywood na tinapala ng mga lumang kalendaryo at dyaryo upang takpan ang mga butas. Dinig na dinig ko ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero na lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa loob ng kwarto. Kainin mo ito. Alam kong hindi ito kasing sarap ng nakasanayan mo, pero mainit ito at makakabuti sa bata. Tinanggap ko ang mangkok. Ang init nito ay tumagos sa aking nanlalamig na mga palad. Nang sumubo ako ng unang kutsara, tila natunaw ang bara sa aking lalamunan. Ito ang lasa ng simpleng luya at kanin. Walang sahog na karne, walang palamuti, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko. Ito ang lasa ng pagkalinga. Habang kumakain ako ng mabilis dahil sa matinding gutom, nakita kong uminom lang ng tubig ang matanda. Napagtanto ko na ibinigay niya sa akin ang huling pagkain niya para sa umagang iyon. Ang hiya ay bumalot sa akin. Ako na sanay sa aircon, sa malalambot na unan, at sa mesang puno ng pagkain na madalas ay tinatapon lang ni Dario. Ngayon ay nakikihati sa kakarampot na yaman ng isang estranghero. Tumulo ang luha ko sa mangkok, humahalo sa sabaw. Salamat po. Salamat. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Ngumiti lang siya ng mapait at hinaplos ang aking buhok. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila ba binabasa niya ang bawat linya ng lungkot sa aking mukha. Lumapit siya ng bahagya at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa awa patungo sa pagtataka. Ang mga mata mo, pamilyar. Parang nakita ko na ang ganyang klase ng lungkot noon at ang nunal mo sa leeg, kamukhang kamukha mo siya. Bago ko pa man maitanong kung sino ang tinutukoy niya, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa aking puson. Nabitawan ko ang kutsara at napahawak ako sa aking tiyan. Ang sakit ay hindi katulad ng simpleng pagsakit ng tiyan. Ito ay parang pinipiga ang aking matris. Napasigaw ako sa sakit at ang mukha ni Aling Rosa ay napuno ng takot. Hija, anong nangyayari? Naramdaman ko ang isang mainit at malagkit na likido na dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Nang tingnan ko ang suot kong puting bestida, unti-unti itong namantsahan ng matingkad na pula. Ang dugo ay kumalat sa kama, kasing kulay ng galit at sakit na nararamdaman ko. Ang takot ay bumalot sa akin ng tuluyan, hindi para sa sarili ko, kundi para sa huling pag-asa na mayroon ako. Ang anak ko, tulungan niyo po ako. Ang anak ko. Nagdilim ang aking paningin habang naririnig ko ang taranta at sigaw ng matanda na humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sa gitna ng sakit, isa lang ang dasal ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin, wag lang ang anak ko. Ang paulit-ulit na ritmo ng monitor ang unang bumati sa aking paggising. Isang tunog na nagpapaalala na tumitibok pa ang aking puso at higit sa lahat, ang puso ng anak ko. Iminulat ko ang aking mga mata at sinalubong ako ng nakakasilaw na ilaw ng ospital at ang matapang na amoy ng disinfectant na humalo sa amoy ng takot na kanina pa nanunuot sa aking sistema. Wala na ako sa masikip na kwarto ni Aling Rosa.
Nasa isang pampublikong ward ako, napapaligiran ng iba pang mga pasyente na may kani-kaniyang daing ng hirap. Sa aking tabi, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng puting coat. Ang kanyang mukha ay seryoso, may suot na salamin, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga tanong na hindi niya agad mabigkas. Siya si Dr. Inigo Ramil, ang doktor na sumalo sa akin nang isugod ako ni Aling Rosa. Kilala ko siya sa pangalan lamang. Siya ang dating kaibigan ng aking ina na madalas niyang banggitin nung nga nabubuhay pa ito. Muntik ka ng makunan, Luna. Stress, malnutrition, at trauma. Masyadong mahina ang kapit ng bata. Kailangan mong magpahinga at kumain ng maayos. Kung hindi, mawawala siya sa'yo. Ang bawat salita ni Dr. Inigo ay parang hatol. Napahawak ako sa aking tiyan. Naroon pa rin ang umbok, naroon pa rin ang buhay. Ligtas siya sa ngayon. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang bigat ng realidad. Paano ako magbabayad dito? Paano ko bubuhayin ang anak ko kung wala akong matutuluyan? Lumingon ako kay Aling Rosa na nakaupo sa paanan ng aking kama. Hawak ang kanyang lumang cellphone. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Hiniram ko ang kanyang telepono. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Mayroon akong itinanabing pera. Isang secret savings account na tinawag kong baby fund. Ilang taon ko itong inipon mula sa mga sukli sa palengke, sa mga raket ko sa online selling noong hindi pa ako pinagbawalan ni Dario. Ito ang pera para sa gatas, bakuna at panganganak. Ito ang life support ng anak ko. Nag-login ako sa online banking app. Ang bilog na loading icon ay tila umiikot ng napakabagal, kasabay ng kabog ng aking dibdib. Nang lumabas ang balanse, parang huminto ang mundo. Available. Balance 0 pesos. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ito maaari. Halos kalahating milyon ang laman nito. Agad kong tiningnan ang transaction history. Isang transfer ang naganap kahapon lang. Ang buong halaga ay inilipat sa account ni Dario Montesa. Napasinghap ako ng hangin, ngunit walang pumasok sa aking baga. Ninakaw niya. Hindi lang bahay, hindi lang dignidad. Pati ang gatas ng anak niya ay kinuha niya. Ang luhang akala ko ay naubos na ay muling namuo sa aking mga mata. Paano niya nagawa ito? Paano naging ganito kasama ang taong minahal ko? Habang nakatulala ako sa screen ng telepono, biglang napukaw ang atensyon ko sa maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding ng ward. Oras na ng showbiz balita. At doon, sa gitna ng screen, nakita ko ang dahilan kung saan napunta ang kinabukasan ng anak ko. Flash report. Business tycoon Dario Montesa. Niregaluhan ng brand new luxury car ang kanyang business partner at rumored girlfriend na si Verena Cruz. Sa screen, kitang-kita ko ang malawak ng ngiti ni Dario habang inaabot ang susi ng isang pulang sasakyan kay Verena. Si Verena ay tumatawa, yumayakap kay Dario, habang ang pulang ribbon sa sasakyan ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang halaga ng sasakyan na naka-flash sa screen ay eksaktong katumbas ng halagang nawala sa account ko. Ang bawat ngiti nila ay parang punyal na sumasaksak sa akin, habang ang anak ko ay muntik nang mamatay kagabi dahil sa gutom at stress. Sila ay nagdiriwang gamit ang perang dapat ay para sa kanya. Ang pighati sa aking dibdib ay dahan-dahang nagbago. Ang mainit na luha ay lumamig. Ang hikbi ay tumigil. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa akin. Pinahid ko ang aking mga pisngi. Wala nang silbi ang pag-iyak. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang telepono ni Aling Rosa. Isang tawag na lang. Isang huling pagkakataon para sa kanya na magpakatao. Dinial ko ang numero ni Dario. Sumagot siya sa ikatlong ring. Maingay sa background, puno ng tawanan at musika. Hello, who is this? Dario, ako ito, si Luna. Naramdaman ko ang pagtigil ng ingay sa kabilang linya. Marahil ay lumayo siya sa karamihan.
Ang boses niya ay naging malamig at iritado. Luna, saan ka kumuha ng number na ito? Di ba sinabi ko sa'yo na wag mo na akong guguluhin? Nasa meeting ako. Meeting? Naririnig ko ang tawanan niyo ni Verena. Dario, nasa ospital ako. Muntik nang mawala ang anak natin. Ninakaw mo ang pera sa account ko. Pera yun ng bata. Ibalik mo kahit pangbayad lang sa ospital. Parang awa mo na. Kahit para na lang sa anak mo. Isinantabi ko ang lahat ng pride ko. Nagmakaawa ako hindi bilang asawa, kundi bilang isang ina na desperadong iligtas ang kanyang supling. Ngunit ang sagot na nakuha ko ay isang halakhak na puno ng pang-uuyam. Anak, sigurado ka bang sa akin yan? Baka naman drama mo lang yan para perahan ako ulit. You are pathetic, Luna. Huwag mong gamitin ang bata para i-blackmail ako. Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Good luck sa buhay mo. At sa isang iglap, naputo lang linya. Ang tunog ng call ended ay umugong sa aking tainga. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Ibinaba ko ang telepono ng dahan-dahan. Wala na akong naramdamang sakit. Wala na ang kirot. Ang natira na lang ay isang blangko at malamig na espasyo sa aking dibdib kung saan dati nakatira ang pagmamahal ko sa kanya. Tiningnan ko ang aking tiyan at hinaplos ito ng mahigpit. Patawad, anak. Patawad dahil naging mahina ang nanay mo. Pero ipinapangako ko, ito na ang huling beses na iiyak tayo dahil sa kanya. Mula ngayon, patay na ang Luna na kilala nila. Tumingin ako kay Dr. Inigo na tahimik na nagmamasid. Inabot niya sa akin ang isang lumang calling card na may gintong tatak. Ang simbolo ng pamilyang matagal nang tinalikuran ng aking ina. Panahon na para malaman mo ang totoo. Luna, sabi ng doktor, hinihintay ka na niya. Hinawakan ko ang calling card. Ang papel ay magaspang at luma, pero nararamdaman ko ang bigat ng kapangyarihang nakapaloob dito. Handa na ako. Kung kailangan kong maging demonyo para protektahan ang anghel sa sinapupunan ko, gagawin ko. Ang sasakyan ni Dr. Inigo ay pumasok sa isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Sa bawat pag-ikot ng gulong paakyat sa mahabang driveway, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang mundong hindi ko kailanman inakalang magiging bahagi ako. Ang mansyon na tumambad sa amin ay tila isang kastilyo mula sa lumang panahon. Matibay, mataas, at nababalot ng aura ng kapangyarihan at kalungkutan. Ang mga puno ng acacia sa paligid ay yumuyuko sa hangin, tila nagbibigay pugay sa sino mang nakatira sa loob. Bumaba ako ng sasakyan na suot pa rin ang lumang damit na ipinahiram sa akin ni Aling Rosa. Hiyang-hiya ako sa aking itsura. Ang aking tsinelas ay pudpud na at ang aking buhok ay buhol-buhol at walang buhay. Sa gitna ng karangyaan ng lugar na ito, para akong isang mantsa sa malinis na puting tela. Pumasok kami sa malaking pinto. Ang loob ng bahay ay tahimik, isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Walang mainit na pagbati, walang mga katulong na nakangiti. Dinala ako ni Dr. Inigo sa isang silid-aklatan kung saan nakaupo ang isang matandang babae sa dulo ng mahabang mesa. Siya si Doña Consuelo. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na maayos na nakapusod at ang kanyang suot na itim na terno ay nagpapakita ng kanyang otoridad. Huwag kang umasa ng yakap, Luna. Bulong ng aking isipan. Tumigil ako sa tapat ng mesa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao at hinahanap kung saan ako nagkulang. Wala akong nakitang awa sa kanyang mukha, kundi isang matinding pagkadismaya. So ito ang naging bunga ng desisyon ng iyong ina, ang malamig niyang panimula. Ibinigay ka niya sa mga Velasco para lumaki kang simple at malayo sa gulo ng aming mundo. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Mukha kang basahan na tinapon ng asawa mo. Ang bawat salita niya ay parang latigo. Yumuko ako, pilit na pinipigilan ng luha. Totoo naman ang sinabi niya.
Isa akong talunan. Huwag kang yumuko. Ang biglaang sigaw niya na nagpatigas sa aking katawan. Ang mga babae sa pamilyang ito ay hindi yumuyuko kanino man. Kung gusto mong tulungan kita, matuto kang tumingin sa mata ng kausap mo. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Nakita ko ang isang folder na dumulas sa ibabaw ng makintab na mesa at huminto sa aking harapan. Ang iyong ina, ang nagtayo ng Aurelia Foods. Siya ang tunay na may-ari ng imperyong yon bago siya namatay. Iniwan niya ang lahat para sa'yo, pero hindi ko ibibigay ang susi ng kaharian sa isang babaeng hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kinuha ko ang folder. Ang laman nito ay mga dokumento ng isang maliit na logistics company na pag-aari ng pamilya. Isang kumpanyang nalulugi at malapit ng magsara. Ito ang pagsubok mo. Pagpapatuloy ni Tia Consuelo habang sumisimsim ng tsaa. Buhayin mo ang kumpanyang iyan sa loob ng 3 buwan. Gamitin mo ang utak mo, hindi ang puso mo. Kung mabigo ka, makakaalis ka na at kalimutan mong magkadugo tayo. Pero kung magtagumpay ka, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para durugin si Dario Montesa. Dario, ang pagbanggit sa pangalan niya ay nagpasiklab ng apoy sa aking dibdib. Hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko ng kapangyarihan. Kailangan ko ng sandata. Tinatanggap ko po ang sagot ko sa boses na mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Tumango lang si Tia Consuelo at sinenyasan ng isang katulong. Dinala nila ako sa isang kwarto na puno ng mga salamin. Nakita ko ang aking refleksyon, ang mahabang buhok na laging pinupuri ni Dario noon. Sabi niya, gusto niya ang babaeng mahaba ang buhok dahil mukhang maamo at sunod-sunuran. Kinuha ko ang gunting na nakapatong sa tokador. Tinitigan ko ang aking sarili sa huling pagkakataon bilang si Luna na martir. Ang babaeng iyon ay wala ng lugar sa mundong ito. Sinimulan kong gupitin ang aking buhok. Ang tunog ng bakal na humihiwa sa bawat hibla ay tila musika ng aking paglaya. Bawat bagsak ng buhok sa sahig ay pagbitaw ko sa mga alaala ng pang-aapi. Ang mga sampal, ang mga masasakit na salita, ang pagpapalayas, lahat ng yon ay kasamang nahulog sa sahig. Nang matapos ako, ibang babae na ang nakatingin sa akin sa salamin. Ang buhok ko ay maikli na, lampas tainga, matapang at moderno. Wala na ang maamong mukha ng isang may bahay. Ang nakikita ko na ay ang mukha ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Tia Consuelo na nanonood ng balita sa malaking telebisyon sa sala. Business news, Montesa Logistics, nakatakdang pumirma ng malaking kontrata sa Aurelia Foods para sa exclusive distribution rights. Nakita ko sa screen si Dario, nakangiti habang kinakamayan ang kasalukuyang CEO ng kumpanya. Ang tiwala sa sarili niya ay abot hanggang langit. Hindi alam na ang babaeng tinapon niya sa putikan ay ang tunay na nagmamay-ari ng lupang tinatapakan niya. Napangisi si Tia Consuelo nang makita ang bagong anyo ko. Sa unang pagkakataon, may bahagyang paggalang sa kanyang mga mata. Mukhang handa ka na, Miss Velasco, sabi niya. Tumingin ako sa screen diretso sa mga mata ni Dario. Ang galit ko ay hindi na mainit. Ito ay naging malamig at matalim na parang yelo. Handang-handa na po, Tia. Sisiguraduhin kong ang kontratang iyan ang magiging simula ng kanyang katapusan. Ang bagyo sa labas ay tumigil na, ngunit ang bagyo sa loob ng Aurelia Foods ay magsisimula pa lamang. At ang pangalan ng bagyong iyon ay Luna. Ang 6 na buwan ay hindi lumipas tulad ng isang mabilis na panaginip. Ito ay usad pagong na puno ng tinik at puyat. Sa loob ng mansyon ng mga Velasco, ang dating Luna na marupok at iyakin ay unti-unting namamatay sa bawat paglipat ng pahina ng mga libro sa accounting at management. Ang silid-aklatan ang naging aking piitan at santuwaryo. Habang lumalaki ang aking tiyan,
Lumalalim naman ang aking pangunawa sa mundong ginagalawan ni Dario. Ang mundong dati ay bawal kong pasukin. Madalas akong abutan ng madaling araw na nakadukdok sa mesa. Ang aking mga paa ay manas at ang likod ay kumikirot sa bigat ng dinadala ko. Ngunit sa tuwing mararamdaman ko ang pagsipa ng aking anak, tila ba sinasabi niya sa akin na huwag sumuko. Si Tia Consuelo ay walang patawad bilang guro. Kapag nagkakamali ako sa computation o kapag nagpapakita ako ng awa sa mga desisyon sa negosyo, ang kanyang mga salita ay mas matalas pa sa anumang latigo. Tinuruan niya akong maging bato. Tinuruan niya akong tingnan ang mga numero, hindi bilang pera, kundi bilang dugo na dumadaloy sa ugat ng kumpanya. Dumating ang gabi ng aking panganganak kasabay ng isang malakas na ulan. Tila nakiayon muli ang panahon sa aking kapalaran. Walang asawang humahawak sa aking kamay habang binabagtas ko ang sakit ng labor. Tanging si Aling Rosa na kinuha ko bilang aking personal na tagapag-alaga at ang mga doktor ang aking kasama. Sa bawat hilab ng aking tiyan, isinisigaw ko ang lahat ng galit at sakit na naipon ko. At nang marinig ko ang unang yak ng aking sanggol, naramdaman ko ang pagguho ng huling pader ng aking pagiging mahina. Hawak ko siya, isang munting anghel na may mga mata ng isang mandirigma. Pinangalanan ko siyang Sol dahil siya ang nag-iisang liwanag sa madilim kong mundo. Sa sandaling dumampi ang kanyang balat sa aking dibdib, gumawa ako ng panibagong sumpa. Hinding-hindi siya mararanasan ang apihin ng kahit na sino. Kasabay ng pagluwal ko kay Sol, inilibing ko na ng tuluyan ang lumang Luna. Ang babaeng lumabas sa delivery room ay hindi na isang biktima. Siya ay isa ng ina na handang maningil. Lumipas ang 3 buwan matapos akong manganak. Ang dating naluluging logistics branch ng Aurelia ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa ilalim ng pangalang El Velasco, nagpatupad ako ng mga pagbabagong kinatakutan ng mga lumang empleyado ngunit hinangaan ng mga investors. Isang gabi, habang ang buong lungsod ay natutulog na gising pa ako sa aking home office. Ang ilaw ng lampshade ay nagbibigay ng mainit na kulay sa silid. Karga ko si Sol sa aking kaliwang braso habang siya ay tahimik na dumidede. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa aking kwelyo. Sa aking kanang kamay naman ay hawak ko ang isang fountain pen nakatutok sa kontratang magpapabagsak sa kumpanya ni Dario. Ang kontraste ay napakalinaw. Ang lambot ng pagiging ina at ang tigas ng pagiging negosyante ay nagsanib sa aking pagkatao. Dati, ang mga kamay na ito ay puro amoy sibuyas at sabon panlaba. Ngayon, amoy gatas at mamahaling tinta na ang mga ito. May kumatok ng mahina sa pinto. Pumasok si Nico Reyes, ang dating empleyado ni Dario na tinanggal niya dahil lang sa pagtanggi nitong manipulahin ang libro ng kumpanya. Siya ngayon ang aking mata at tainga. Ang kanyang mukha ay seryoso habang inilalapag ang isang maliit na USB drive sa aking mesa. Ma'am El, nandyan na po ang lahat. Bungad niya sa mahinang boses, tila takot na magising ang bata. Ang mga ghost employees, ang tax evasion schemes, at ang mga money laundering transactions ni Dario papunta sa account ni Verena. Sapat na to para makulong sila habang buhay. Tinipon ko ang mga dokumento at inilagay ang USB sa aking drawer. Ang tunog ng pagsara ng lasi ay parang tunog ng pagsara ng isang kabaong. Salamat, Nico. Ihanda mo ang sasakyan bukas. May pupuntahan tayo. Nang makaalis si Nico, pumasok si Tia Consuelo. Hindi siya kumatok. Nakatayo siya sa may pintuan, nakatingin sa akin at kay Sol. Sa unang pagkakataon, wala akong nakitang pagkadismaya sa kanyang mga mata. May bahagyang tango siyang ibinigay. Isang tahimik na pagkilala na naipasa ko na ang kanyang pagsubok. Tapos na ang pagtatago. Luna, ang wika niya sa kanyang karaniwang malamig na tono. Ang Montesa Logistics ay nagpadala ng formal na request para sa isang meeting. Gusto nilang makilala ang investor na nagligtas sa kanila
sa pagkalugi para makahiram ng mas malaking pondo. Napangiti ako, ngunit hindi umabot sa aking mga mata ang ngiting iyon. Ito ang sandaling hinihintay ko. Ang aking kumpanya ang lihim na bumili ng kanilang mga utang. Ako na ang may hawak sa leeg ni Dario at hindi niya alam na ang kamay na sumasakal sa kanya ay ang parehong kamay na dati niyang hinamak. Hinalikan ko ang noo ni Sol bago ako tumingin ng diretso kay Tia Consuelo. Ang refleksyon ko sa salamin ng bintana ay nagpakita ng isang babaeng naka-business suit, matalas ang tingin at hindi na kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Sabihin mo sa kanila, Tia, handa na ang Miss L na harapin sila. Bukas, hindi na ako ang asawang nagmamakaawa sa ulan. Bukas, ako na ang bagyong wawasak sa kanilang marupok na kastilyo. Ang lamig sa loob ng executive conference room ng Aurelia Tower ay tumatagos sa buto. Ngunit hindi nito mapapantayan ang yelo na bumabalot ngayon sa aking puso. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakatalikod sa pinto at nakaharap sa malawak na bintanang salamin na nagpapakita ng abalang kalye ng Bonifacio Global City. Mula sa kinauupuan ko, ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam, maliliit, walang mukha. Ganito rin siguro ang tingin ni Dario sa akin noon. Maliit, walang halaga, madaling tapakan. Sa aking tabi ay nakatayo si Nico, ang bago kong executive assistant at ang dating empleyadong tinanggal ni Dario. Siya ang magsisilbing boses ko sa pagpupulong na ito. Ang instruction ko ay malinaw. Ako ang silent investor na si Miss L. Hindi ako magsasalita. Hindi ako haharap hanggat hindi nakapipirma si Dario sa patibong na inihanda ko. Bumukas ang pinto at naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa silid. Pumasok ang amoy ng mamahaling pabango na pamilyar sa akin. Ang pabangong iniregalo ko pa sa kanya noong nakaraang Pasko. Narinig ko ang ritmo ng kanyang mabibigat na hakbang sa carpeted na sahig, puno ng kumpiyansa at yabang. Good morning, gentlemen. I am Dario Montesa, CEO of Montesa Logistics. It's an honor to present my vision to the Aurelia Group. Ang boses niya. Iyon pa rin ang boses na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngunit ngayon ay nagpapakulo na lamang ng aking dugo. Nanatili akong nakatalikod. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng aking upuan. Pinanood ko ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Naka-navy blue suit siya, maayos ang buhok at nakangiti ng malapad. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng lalaking nagpalaya sa kanyang buntis na asawa. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa expansion, sa profit margins, at sa future projections. Puro kasinungalingan. Alam ko ang totoong estado ng kumpanya niya dahil ako na ang may hawak ng kanyang mga utang. Habang nagmamalaki siya sa kanyang mga tagumpay, naaalala ko ang mga gabing umiiyak ako dahil wala kaming pambayad sa kuryente habang siya ay nagsusugal sa kasino. Impressive numbers, Mr. Montesa, ang seryosong sabi ni Nico. Segundo ayon sa script na ginawa ko, Miss L is willing to extend the capital you need, 500 million pesos. Natahimik ang silid. Nakita ko sa refleksyon ang paglaki ng mga mata ni Dario. Ang halagang yon ay higit pa sa inaasahan niya. Ang kasakiman ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Tinatakpan ng anumang pag-iingat. 500 million. That is very generous. We can definitely maximize that within a year. Pero may kondisyon, pagpapatuloy ni Nico sabay abot ng isang makapal na folder. We need full collateral. Lahat ng assets ng Montesa Logistics, pati na ang personal properties mo at ng iyong mga partners, ay magiging garantiya. Kapag hindi na bayaran ang loan sa loob ng 6 na buwan, ang Aurelia Group na ang magmamay-ari ng lahat. 6 na buwan. Isang imposibleng deadline para sa isang kumpanyang nalulugi, ngunit isang madaling hamon para sa isang taong pununo ng kayabangan.
Kinuha ni Dario ang ballpen. Hindi man lang niya binasa ang mga maliliit na letra sa kontrata. Ang nasa isip lang niya ay ang perang mahahawakan niya ngayon. No problem. I am confident with my leadership. Habang pumipirma siya, dahan-dahan kong inikot ang aking swivel chair paharap. Ngunit nanatili ako sa anino ng madilim na sulok ng kwarto. Nakasuot ako ng malaking itim na sombrero at dark glasses na tumatakip sa aking mukha. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata nang sulyapan niya ako. Ngunit agad din itong nawala nang mahagip ng kanyang paningin ang sing-sing sa aking daliri. Isang sing-sing na sadyang iniba ko para hindi niya makilala. Pero ako, may napansin ako sa kanya na nagpatigil ng aking paghinga. Sa kanyang kanang hinliliit, suot niya ang aming wedding ring. Hindi bilang tanda ng pagmamahal, kundi bilang isang palamuti na lang. Tila isang mumurahing fashion accessory na isinuot sa maling daliri dahil hindi na ito kasya sa kanyang ring finger. Ang sagradong simbolo ng aming sumpaan ay naging laruan na lang para sa kanya. Ang sakit ay muling kumirot, ngunit agad ko itong pinalitan ng puot. Ang pirma niya sa papel ay natapos na. Ang tinta ay basa pa, ngunit ang kanyang kapalaran ay tuyo na at selyado. Thank you, Mr. Montesa, ang una at huling beses na nagsalita ako. Gumamit ako ng voice modulator na nakatago sa aking kwelyo, kaya ang lumabas na boses ay mababa at garalgal. Malayo sa tinig ni Luna. Tumayo siya at inayos ang kanyang coat, puno ng ngiti ng tagumpay. Bago siya lumabas, huminto siya at tumingin sa akin. Miss L, since business partners na tayo, I would like to invite you. Birthday ng fiancé ko, si Verena, sa Sabado. It will be a grand celebration. Gusto kong makilala ka niya. Ang kapal ng mukha. Ang perang gagamitin niya para sa party na yon ay galing sa utang na papatay sa kanya. At ang fiancé na tinutukoy niya ay ang babaeng sumira sa pamilya ko. Tumango ako ng bahagya. Tinatago ang nangisi sa aking mga labi. Makakaasa ka, Mr. Montesa. Pupunta ako. Lumabas siya ng silid na parang hari. Hindi alam na ang koronang suot niya ay gawa sa papel na malapit ng masunog. Nang sumara ang pinto, tinanggal ko ang aking salamin at tinitigan ang nilagdaan niyang kontrata. Happy birthday, Verena. Sisiguraduhin kong ang regalo ko sa iyo ay hinding-hindi mo makakalimutan. Nakatigil ang itim na SUV sa madilim na bahagi ng parking lot, malayo sa nakakasilaw na liwanag ng Grand Ballroom kung saan nagaganap ang marangyang selebrasyon. Mula sa aking kinalalagyan sa loob ng sasakyan, tanaw ko ang pagdating ng mga bisita, mga kilalang personalidad na nakasuot ng kumikinang na bestida at mamahaling Amerikana. Ito ang kaarawan ni Verena at ginawa ni Dario ang lahat upang maging enggrande ang gabi, gamit ang perang hindi naman sa kanya. Suot ko ang headphones na nakakonekta sa isang maliit na device sa aking kandungan. Ang regalo ko para kay Verena ay nauna nang pumasok sa loob. Isang malaking oil painting na pinamagatang ang babae at ang ahas. Sa likod ng canvas na yon ay nakatago ang isang high-frequency listening device. Ito ang magsisilbing tainga ko sa kanilang mundo ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng headphones, dinig na dinig ko ang ingay ng kasiyahan sa loob. Ang pagtataugan ng mga kopita ng kristal, ang malakas na musika ng orkestra, at ang mga pilit na halakhak ng mga taong nagpaplastikan. Maya-maya, narinig ko ang boses na nagpapakulo ng aking dugo. Si Doña Elda, ang aking biyenan. Makinig kayong lahat. Ang matinis niyang pahayag sa mikropono. Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos dahil sa wakas, nagkaroon na rin ng tunay na ilaw ang buhay ng aking anak na si Dario. Verena, Hija, napakaswerte namin sa'yo. Hindi ka katulad noong isa. Alam niyo na, yung dating basura na walang ibang alam gawin, kundi magmukmok sa bahay at lustay ng pera ng asawa. Buti na lang at pinalitan na siya. Tuyo naman ang matris noon, hindi gaya mo, Verena, na siguradong magbibigay ng magagandang apo sa akin.
Napahigpit ang hawak ko sa aking tuhod. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad. Tuyo ang matris, ang anak kong si Sol, ang apo na tinanggihan nila, ay natutulog ng mahimbing sa tabi ko sa car seat. Ang lakas ng loob niyang tapakan ang pagkatao ko habang nagpapakasasa sila sa nakaw na yaman. Ang tawanan ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa aking dibdib. Dati, ang mga salitang ito ay magpapaiyak sa akin sa isang sulok. Ngayon, nagsisilbi itong gasolina sa apoy ng aking paghihiganti. Narinig ko ang pagbubukas ng regalo. Ang mga O at AA ng mga bisita ay pumuno sa audio feed. Oh my God! Ang tili ni Verena, ang ganda. Isang babaeng may hawak na ahas. Napaka-artistic. Galing daw ito kay Miss L? Yes, love. Sagot ni Dario, na puno ng pagmamalaki. She represents Aurelia Group. Malaking tao yan. See? Even the elites admire you. Ang hindi nila alam, ang ahas sa painting ay siya mismo at ang babaeng may hawak nito ay ako, na handang sakalin siya anumang oras. Ilang sandali pa, narinig ko ang pagbabago sa audio. Ang ingay ng party ay humina at napalitan ng tunog ng tubig mula sa gripo at pagsara ng pinto. Dinala ni Verena ang painting sa kanyang private powder room. Marahil ay para ipagyabang sa kanyang mga amiga o para mag-retouch. Pero nanatili siyang mag-isa. Pagkatapos ay narinig ko ang pagdial ng telepono. Ang boses ni Verena ay nagbago. Mula sa malambing na tono ay naging iritado at pabulong. Hello? Ramon? Oo, nandito pa ang tangang si Dario. Ang ingay ng nanay niya, nakakarindi. Akala mo kung sinong Donya? Galing din naman sa hirap. Natigilan ako. Ramon? Si Ramon Velasquez ang mahigpit na kompetensya ni Dario sa negosyo. Huwag kang mainip. Pagpapatuloy ni Verena. Kapag nakuha na namin ang pondo mula sa Aurelia, ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Gamitan lang naman to eh. Si Dario ay stepping stone lang. Kapag mayaman na ako, iiwan ko na ang matandang yan. I love you too. Napangisi ako sa dilim. Sinasabi ko na nga ba, ang kanilang relasyon ay binuo sa pundasyon ng panloloko. Kaya hindi nakapagtataka na magtatapos din ito sa pagtataksil. Hawak ko na ang alas. Ang babaeng ipinalit niya sa akin ay siya ring papatay sa kanya. Aakmang ire-record ko na sana ang bahaging iyon nang biglang umiyak si Sol. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng paghahanap. Isang tunog na agad bumasag sa aking konsentrasyon. Sa isang iglap, ang boses ni Verena at ang kanyang kataksilan ay nawalan ng saysay. Mabilis kong hinubad ang headphones at inihagis ito sa kabilang upuan. Ang pagiging espiya at ang pagiging negosyante ay naglaho. Ang natira lamang ay ang pagiging ina. Kinalagagan ko si Sol mula sa kanyang car seat at inilagay siya sa aking dibdib. Ang init ng kanyang maliit na katawan ang humila sa akin pabalik sa katinuan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinehele sa pamamagitan ng marahang pagtapik sa kanyang likod. Ang mundo ng mga Montesa ay puno ng lason at dumi. Ngunit dito, sa loob ng aking sasakyan, kasama ang aking anak, ang lahat ay dalisay. Ang paghihiganti ay makakapaghintay, ngunit ang pangangailangan ng aking anak ay hindi. Shh! Tahan na, anak. Nandito si Mami. Hinding-hindi ka nila masasaktan. Habang pinapakalma ko si Sol, napagtanto ko ang malaking pagkakaiba namin ni Verena. Siya ay handang gamitin ang kahit sino para sa pera, samantalang ako ay handang isakripisyo ang lahat, pati na ang pagkakataong makuha ang ebidensya para lang sa kapakanan ng aking anak. Ang aking puso ay hindi naging bato. Naging bakal lamang ito para protektahan ang ginto sa aking mga bisig. Nang tumahan na si Sol at muling makatulog, nakita ko ang pag-ilaw ng aking cellphone. Isang mensahe mula kay Nico.
Ma'am L alert level. Sinusubukan ni Dario na ilipat ang initial funds ng loan papunta sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ngayon din mismo, napangisi ako. Masyado siyang nagmamadali. Ang kasakiman talaga ang pinakamabilis na paraan para madapa ang isang tao. Hindi na niya hinintay na lumipas ang gabi. Akala niya ay hawak na niya ang mundo. Pero hindi niya alam na ang lupang tinatapakan niya ay isa na lamang manipis na yelo. Binalik ko si Sol sa kanyang higaan ng maingat. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang head ng legal department ng Aurelia Finance. Ang boses ko ay kalmado ngunit may diin ng isang hatol. Execute Order 66. I-freeze ang lahat ng accounts ng Montesa Logistics. Ngayon na. Flag them for suspicious fraudulent activity. Ibinaba ko ang telepono at muling sinuot ang headphones. Bumalik ako sa pakikinig, ngunit hindi na sa powder room, kundi sa main ballroom kung saan nagsasalita si Dario sa entablado. Dinig ko ang kanyang pagyayabang sa mikropono. At bilang pasasalamat sa inyong lahat, ang gabing ito ay walang katapusan. Cheers to Montesa Logistics! Narinig ko ang palakpakan, ang musika ng tagumpay. Ngunit ilang sandali lang, narinig ko ang pagring ng cellphone pabor ni Dario na malapit sa mikropono. Excuse me, I have to take this. Baka ito na ang confirmation ng bank transfer, ang masayang sabi niya sa mga bisita. Dinig na dinig ko ang pag-slide ng kanyang daliri sa screen para sagutin ang tawag. Ang inaasahan niyang good news ay naging bangungot. Hello? Yes, this is Mr. Montesa. What? Anong frozen? Paanong hold? Teka, kilala niyo ba kung sino ako? Kaka-approve lang ng loan na, yan kanina. Ang katahimikan sa ballroom ay unti-unting pumalit sa ingay. Ang boses ni Dario ay tumataas, puno ng panic at hysteria. Fraud? Anong fraud? Idedemanda ko kayo. Ibigay niyo sa akin ang manager. Tinanggal ko ang headphones at tumingin sa bintana ng hotel mula sa malayo. Kahit hindi ko nakikita, ramdam ko ang pagguho ng kanyang mundo. Ang party ay tapos na, Dario. Ang regalo ko sa iyo ay hindi pera, kundi ang katotohanan na wala ka talagang pag-aari. Pinaandar ko ang makina ng sasakyan. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang basang sisiw sa labas. Ako na ang may hawak ng payong at sila ang mababasa sa bagyong sila mismo ang gumawa. Umuwi na tayo, Sol, ang bulong ko. Magsisimula pa lang ang palabas. Ang init ng tanghaling tapat sa aming probinsya ay tila nakikipagbuno sa ingay ng musiko na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang mga makukulay na banderitas ay sumasayaw sa hangin. Pilit na tinatakpan ng mga bitak at lumang pintura ng mga bahay sa paligid. Fiesta ngayon, ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ngunit para kay Dario, ito ay hindi selebrasyon ng pananampalataya, kundi isang entablado para sa kanyang ego. Nakaparada ang aking sasakyan sa isang liblib na eskinita, malayo sa sentro ng kasiyahan, ngunit sapat ang lapit para matanaw ko ang kaganapan. Nakita ko si Dario sa itaas ng entablado, pawisan, ngunit nakangiti ng malapad habang kumakaway sa mga tao. Katabi niya si Verena, na mukhang iritado sa init at pilit na nagpapaypay gamit ang isang mamahaling abaniko. Namimigay sila ng mga supot ng pagkain na may nakatatak na malaking mukha ni Dario at logo ng Montesa Logistics. Ito ang kanyang paraan para ipakita sa lahat na kahit frozen ang kanyang accounts, siya pa rin ang hari ng bayang ito. Isang desperadong pagtatakip sa gumuguho niyang kaharian. Ngunit hindi ako narito para panoorin ang kanyang palabas. Narito ako para sa mga taong nasa laylayan, ang mga hindi naambunan ng biyaya sa plaza dahil wala silang maayos na damit o dahil masyado silang matanda para makipagsiksikan. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan, suot ang isang simpleng blusa, shades at isang malapad na sombrero na tumatakip sa aking mukha. Kasama ko si Nico at ilang tauhan ng Aurelia Foundation.
Nagtungo kami sa looban, ang lugar ng mga informal settlers na madalas ay nilalampasan lang ng mga politiko at negosyante. Ang amoy ng tuyong lupa at usok ng kahoy na panggatong ang sumalubong sa amin. Tahimik dito, malayo sa gulo ng fiesta. Nang ilabas namin ang mga sako ng bigas at mga kahon ng gamot, unti-unting lumabas ang mga residente. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Para po sa inyo ito, galing sa Aurelia Foundation, ang mahinahon kong sabi sa isang matandang babae na nakaupo sa labas ng kanyang barong-barong. Inabot niya ang supot ng bigas at naramdaman ko ang gaspang ng kanyang mga kamay. Tinitigan niya ako at sa ilalim ng aking salamin, nakita ko ang pagkinang ng luha sa kanyang mga mata. Walang kamera, walang mikropono, at walang kapalit na boto o pabor. Ito ang tunay na pagtulong, ang pagbibigay ng hindi naghihintay ng palakpak. Maraming salamat, Ineng. Hulog ka ng langit. Yung iba kasi doon sa plaza, kailangan pang sumigaw ng pangalan nila bago ka bigyan ng sardinas. Napangiti ako ng mapait. Kilalang-kilala ko ang tinutukoy niya. Habang abala kami sa pamamahagi, naramdaman ko ang bigat ng isang tingin. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na figura na naglalakad papunta sa aming direksyon, kasama ang ilang alalay at photographer. Si Dario. Tila naisipan niyang mag-ikot sa mga mahihirap na lugar para sa dagdag na photo opportunity. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi pa ito ang tamang oras para magkita kami ng mukhaan sa liwanag ng araw. Mabilis akong tumalikod at sumenyas kay Nico na ituloy ang pamimigay. Humalo ako sa kumpulan ng mga tao, pilit na tinatakpan ang aking sarili gamit ang aking sombrero. Narinig ko ang boses ni Dario na papalapit. Ang kanyang tono ay puno ng pilit na pagpapakumbaba na ginagamit niya kapag may nakatutok na lente ng kamera. Dito tayo. Kunan niyo ako habang inaabutan ko ng pera yung matanda. Make sure kita yung relo ko, joke lang. Ang kanyang halakhak ay parang tunog ng bakal na kinukudkod sa pader, masakit sa tainga. Dumaan siya sa likuran ko. Sobrang lapit na, naaamoy ko pa ang kanyang pamilyar na pabango na humalo sa pawis. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Kung lilingon ako, tapos na ang laro. Hey, miss! Tawag niya sa akin. Marahil ay napansin niya ang aking maayos na tindig kumpara sa iba. Tumingin ka sa kamera. Bibigyan kita ng sobre. Hindi ako gumalaw. Ang dugo ko ay kumulo. Akala niya ay nabibili niya ang lahat ng tao sa halaga ng isang sobre. Buti na lang at sumingit si Nico. Sir Dario, sorry po, shy type siya. Kami na po ang bahala. Dito. Dahil sa pagmamadali at init ng ulo, hindi na nagpumilit si Dario. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hinahawi ang mga tao na parang mga sagabal sa kanyang dinadaanan. Nang makalayo sila ng kaunti, mabilis akong naglakad pabalik sa sasakyan. Sa pagmamadali ko, hindi ko namalayan na nahulog ang aking panyo mula sa bulsa. Isang puting panyo na may bordang buwan at mga bituin. Ang tanging panyo na tinahi ko mismo noong kami ay nagsisimula pa lamang. Nakasakay na ako sa sasakyan at paalis na kami nang makita ko sa side mirror ang isang eksena na nagpatigil ng aking paghinga. Si Doña Elda, na nakasunod kay Dario, ay huminto at pinulot ang panyo sa lupa. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo habang sinusuri ang borda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at lumingon siya sa direksyon ng aming sasakyan na papalayo na. Kilala niya ang bordang iyon. Siya ang nagturo sa akin ng estilong yon nung sinusubukan ko pang suyuin ang kanyang loob. Nakita na kita, bulong ko sa sarili habang hinahawakan ang manibela. Alam kong alam mo na, Elda. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Kung alam na nila na nasa paligid lang ako, mas maganda. Hayaan silang matakot sa sarili nilang anino. Kinuha ko ang aking burner phone habang nasa entablado si Dario at muling nagtatalumpati tungkol sa kanyang tagumpay. Nag-type ako ng isang mensahe.
Enjoying the applause, Dario. Alam ko kung saan napunta ang kinabukasan ng anak ko. At alam ko rin kung paano ito babawiin. L. Pinanood ko ang livestream ng fiesta sa aking tablet. Nakita ko nang tumunog ang telepono ni Dario sa gitna ng kanyang speech. Kinuha niya ito at binasa. Sa isang iglap, ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Ang mikropono ay muntik nang dumula sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at paranoia. Hinahanap ang nagpadala ng mensahe sa dagat ng mga tao. Magsaya ka lang ngayon, Dario. Dahil bukas, ang tanging matitira sa iyo ay ang alikabok ng iyong mga kasinungalingan. Ang opisina ng Montesa Logistics ay nagmistulang isang lumulubog na barko sa gitna ng unos. Ang mga telepono sa bawat mesa ay walang tigil sa pag-ilaw. Senyales ng sunod-sunod na tawag mula sa mga galit na supplier at bangko. Ang dating maaliwalas at malamig na silid ay naging pugon ng tensyon at takot. Nakatayo ako sa kabilang kalsada, nakatanaw mula sa tinted na bintana ng aking sasakyan, pinapanood kung paano unti-unting gumuho ang imperyong itinayo ni Dario sa pundasyon ng panloloko. Sa loob ng executive room, kitang-kita ko ang desperasyon sa mukha ni Dario. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang kanyang buhok ay magulo dahil sa paulit-ulit na pagsabunot sa sarili. Nasa harap niya ang mga notice of demand, mga sulat na nagbabanta ng foreclosure at demanda. Ang patibong na inilatag ko ay gumana ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang lahat ng kanyang credit lines ay sabay-sabay na naputol at ang mga tseke na inisyu niya ay sunod-sunod na tumalbog. Sa gitna ng kaguluhang ito, dumating si Verena. Hindi siya naroon para damayan ang kanyang nobyo, kundi para maningil. Mula sa aking remote surveillance access, nakita ko ang pagtatalo nila. Hinawakan ni Dario ang braso ni Verena nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagmamakaawa. Ibenta mo ang mga alahas, Verena! Ang sigaw niya na dinig ko sa aking earpiece. Yung kwintas, yung mga singsing, yung sasakyan. Kailangan ko ng cash ngayon yun din o mawawala sa atin ang lahat. Pumigla si Verena. Ang mukha ay puno ng pandidiri. Ang babaeng dati ay puno ng tamis at lambing ay biglang naging isang estrangherang matapobre. Ayoko. Akin ang mga to. Regalo mo to sa'kin. Bakit ako ang magsasakripisyo sa kapalpakan mo? Problema mo yan, Dario. Don't drag me down with you. Ang sampal ng katotohanan ay dumapo sa mukha ni Dario. Ang babaeng ipinalit niya sa akin, ang babaeng akala niya ay trophy na maipagmamalaki, ay isa palang linta na aalis kapag tuyo na ang dugo ng kanyang biktima. Itinulak siya ni Verena at akmang aalis, ngunit natigilan sila nang biglang bumagsak ang pinto. Pumasok ang sekretarya, namumutla at nanginginig ang mga labi. Sir, si Ma'am Elda po, isinugod sa ospital. Na-stroke daw po dahil sa mga naniningil sa bahay. Ang balitang iyon ay nagpatigil sa mundo ni Dario. Sa kabila ng kanyang kasamaan, mahal niya ang kanyang ina. Agad siyang tumakbo palabas, iniwan ang gulo sa opisina. Sumunod si Verena, hindi dahil nag-aalala, kundi dahil takot siyang maiwan sa lugar na yon na puno ng mga galit na empleyado. Sinundan ko sila hanggang sa St. Luke's. Nakita ko ang eksena sa reception na dumurog sa natitirang yabang ni Dario. Ang nurse sa admission ay magalang ngunit matigas na tumanggi. I'm sorry, Mr. Montesa. Decline po lahat ng cards ninyo at ayon sa system, may outstanding balance pa kayo mula sa check-up last month. Hindi po namin maia-admit si Mrs. Montesa sa VIP suite hanggat walang deposit. Napaluhod si Dario sa harap ng nurse. Ang lalaking laging taas noo. Ang lalaking nanghamak sa akin noong wala akong pera, ngayon ay nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang ina. Si Verena ay nasa isang sulok, nagkukunwaring may kausap sa telepono para hindi madamay sa kahihiyan. Si Doña Elda ay nakahiga sa stretcher sa hallway, namimilipit ang mukha at walang nag-aasikaso.
Nakasandal ako sa pader sa di kalayuan, nakasuot ng medical mask at cap. Tinitigan ko ang aking biyenan. Siya ang babaeng laging nagpaparinig na wala akong kwenta, na palamunin lang ako. Ngayon, ang buhay niya ay nakadepende sa perang wala sila. Dapat ay matuwa ako. Dapat ay hayaan ko silang maramdaman ang impyerno. Ngunit narinig ko ang yak ni Sol sa alaala ko. At naalala ko kung paano ako pinalaki ng aking ina na puno ng pagmamahal. Kung hahayaan kong mamatay si Elda ng ganito, magiging katulad lang din ako nila, walang puso. Nang umalis si Dario para mangutang sa mga kaibigan niyang hindi na sumasagot sa kanya, lumapit ako sa billing department. Kinausap ko ang head cashier na kakilala ni Nico. Bayaran mo ang admission deposit at ang VIP room. Utos ko sabay abot ng isang manager's check. Pero sa ilalim ng kondisyong ito, wag na wag mong sasabihin kung kanino galing. Ilagay mo na lang na anonymous donor mula sa Aurelia Foundation. Bakit ko ginawa yon? Hindi para sa kanila. Ginawa ko yon para sa sarili ko. Para patunayan na hindi kayang nakawin ng galit ang aking pagkatao. Ang paghihiganti ko ay sa negosyo at sa hustisya, hindi sa pagkitil ng buhay. Paglabas ko ng ospital, tumunog ang aking burner phone. Isang unknown number. Pagkasagot ko, ang boses ni Verena ang nasa kabilang linya. Mabilis, pabulong, at puno ng traidor na intensyon. Miss L? Alam kong ikaw ang may hawak ng leeg ni Dario ngayon. Look, I can help you. Alam ko kung saan niya tinatago ang mga kickback records. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Basta iwanan mo lang sa akin ang kondo. At ang sasakyan, I want out. Napangiti ako ng mapakla. Ang ahas kapag naipit ay kakagatin kahit ang sarili niyang buntot. Sige Verena, magkita tayo bukas. Ang maikli kong sagot bago patayin ang tawag. Ngayon, wala nang kakampi si Dario. Ang kanyang ina ay nasa ospital. Dahil sa kanya, ang kanyang nobya ay ibinibenta siya. At ang kanyang kumpanya ay akin na. Kinabukasan ang araw ng paghuhukom, ang pirmahan ng Contract of the Century sa pagitan ng Montesa Logistics at Aurelia Foods. Ito ang huling barahan ni Dario. Naniniwala siyang ito ang sasalba sa kanya. Hindi niya alam. Ang entabladong aakyatan niya ay hindi hagdan patungo sa langit, kundi bitag patungo sa kanyang tuluyang pagbagsak. Pinanood ko ang paglubog ng araw mula sa aking beranda. Yakap ko si Sol habang humihip ang malamig na hangin. Matulog ka na anak. Bukas, magbabago na ang mundo. Ang grand ballroom ng Shangri-La ay nagliliwanag sa ilalim ng libu-libong kristal ng dambuhalang chandeliers. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na puti at ginto na sumisimbolo sa yaman at kapangyarihan. Ito ang entabladong inihanda ni Dario para sa kanyang inaakalang pinakamalaking tagumpay, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito ay ang kanyang bitayan. Nakatayo si Dario sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo na binili pa niya gamit ang huling credit limit ng kanyang kumpanya. Ang kanyang nangiti ay abot sa tainga habang kinakamayan ng mga investors at partners, ngunit sa malapitan, makikita ang butil-butil na pawis sa kanyang noo at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay malikot, puno ng takot, na anumang oras ay may hihila sa kanya pababa. Sa kanyang tabi ay si Verena na nakasuot ng kumikinang na pulang gown. Bagamat maganda siya tingnan, ang kanyang mga mata ay balisa. Alam niyang traidor siya. Ibinenta na niya si Dario kay Miss L kagabi. At ngayon ay naghihintay na lamang siya ng hudyat para tumalon sa lumulubog na barko. Ladies and gentlemen, ang masiglang bati ng host sa mikropono. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpatigil sa mga bulungan at kalansing ng mga kubyertos. Tonight, we witness history, the union of Montesa Logistics and the mysterious powerhouse, Aurelia Group. Please welcome to sign the contract of the century,
Mr. Dario Montesa. Umakyat si Dario sa entablado sa gitna ng palakpakan. Kumaway siya, tila isang politiko na nanalo sa eleksyon. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang dibdib ay puno ng hangin. Thank you. Alam kong marami ang nagduda sa akin. Sabi nila, bagsak na ako. But tonight proves that you cannot put a good man down. At nagpapasalamat ako sa Aurelia Group at sa kanilang representative na si Miss L sa tiwala. Natahimik ang lahat nang muling magsalita ang host. Speaking of Miss L, it is my honor to introduce, for the very first time in public, the chairman of Aurelia Logistics and the majority shareholder of Montesa Logistics, Miss Luna Velasco. Ang pangalang iyon ay dumagundong sa pandinig ni Dario na parang isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naging isang maskara ng horror. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin siya sa dambuhalang pinto sa dulo ng ballroom. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa dilim, isang figura ang humakbang papasok sa liwanag. Hindi ito ang Luna na kilala niya. Hindi ito ang babaeng nakasuot ng duster na amoy bawang at sibuyas. Ang babaeng naglalakad ngayon sa red carpet ay nakasuot ng isang midnight blue na gown na yumayakap sa kanyang kurba na nagpapakita ng kanyang dignidad at lakas. Ang kanyang buhok ay maikli at istilado at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang kwintas ng tunay na diamante. Hindi peke tulad ng ibinigay ni Dario. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila countdown sa katapusan ni Dario. Ang buong ballroom ay nabalot ng katahimikan na tila ba ang lahat ay pinigilan ang kanilang paghinga sa nasasaksihang transformasyon. Si Dario ay napaatras. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Ang kristal na kopita ng champagne na hawak niya ay dumula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nagkabasag-basag. Ang tunog ng pagkasira nito ay ang tanging bumasag sa katahimikan. Ang alak ay kumalat sa kanyang makintab na sapatos, ngunit hindi niya ito ininda. Nakatitig lang siya kay Luna, tila nakakita siya ng multo na bumangon mula sa hukay. Luna? Ang pautal niyang bulong na hindi na narinig ng karamihan dahil sa layo ng mikropono sa kanyang bibig. Si Verena naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Napagtanto niya sa sandaling iyon na ang Miss L na tinawagan niya at ang asawang inapi niya ay iisang tao. Nasa kamay na ni Luna ang ebidensya ng kanyang pagtatraidor. Wala na siyang matatakbuhan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang aking mukha ay walang emosyon. Hindi ako ngumiti. Hindi ako sumimangot. Tiningnan ko si Dario hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang insekto na kailangang alisin sa aking daanan. Nang makarating ako sa entablado, nilampasan ko siya. Ang hangin na dala ng aking paglakad ay sampal sa kanyang pagmumukha. Inabot ni Nico ang mikropono sa akin. Humarap ako sa daan-daang bisita, sa mga kamera ng media na kumikislap ng walang humpay. Magandang gabi. Ang aking boses ay kalmado, malinaw at puno ng otoridad. Lumingon ako kay Dario na ngayon ay nanginginig na sa gilid. Ang pawis ay tumutulo na sa kanyang mukha. Sinisira ang kanyang make-up. Dario, darling, ang sabi ko na may halong sarkasmo na bumasag sa kanyang puso. Akala ko ba gusto mong makilala ang investor na sumalo sa kumpanya mo? Nandito na ako. Luna, paanong nangyari ito? Ang tanong niya. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata dahil sa takot at pagkalito. Huwag mo akong tanungin kung paano, Dario. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Bakit mo inakala na ang babaeng kaya kang ipagtimpla ng kape tuwing umaga ay hindi kayang bilhin ang kumpanya mo sa gabi? Nagbulungan ng mga tao. Ang mga kamera ay nakatutok ngayon kay Dario na mukhang basang sisiw. Nandito tayo para pumirma, hindi ba? Ang tanong ko habang lumalapit sa mesa kung saan nakalatag ang kontrata. Dario, akala niya ay may pag-asa pa, ay tumango ng mabilis. Oo,
Yes, Luna. Pirmahan natin. Partner tayo. Asawa kita. Magtutulungan tayo. Para sa atin to. Para sa pamilya. Ang kapal ng mukha. Ginamit pa niya ang salitang pamilya. Tinapik ko ang kontrata gamit ang aking mamahaling pen. Tama ka. May pipirmahan tayo. Pero bago ang lahat, may inihanda akong presentation. Gusto kong makita ng lahat kung anong klaseng negosyante ang papasukan ng Aurelia Group. Sinensyasan ko ang technical team. Ang mga ilaw ay namatay at ang malaking LED screen sa likod namin ay nabuhay. Dario, humihingal, ay tumingin sa screen. Inasahan niya siguro ay isang corporate video ng kanyang mga achievements. Ngunit ang lumabas ay iba. Isa itong video clip mula sa hidden camera sa kanyang opisina. Malinaw na malinaw ang audio at video. Kitang-kita si Dario na naglilipat ng pondo sa account ni Verena. Dinig na dinig ang boses niya na nagsasabing, "Dayaan mo ang tax declaration. Walang makakaalam niyan. Tanga naman ang mga auditors." Kasunod nito ay ang recording ng boses ni Verena noong kausap niya si Miss L sa telepono. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng baho ni Dario, basta iwanan mo sa akin ang pera." Ang buong ballroom ay napasinghap. Ang mga bulungan ay naging ingay ng pagkadismaya at pagkagulat. Si Verena ay napaupo sa sahig, tinatakpan ang kanyang muka dahil sa kahihiyan. Si Dario naman ay parang estatwa na unti-unting nagkakabitak-bitak. Humarap ako sa kanya. Ang mga mata ko ay tuyo. Wala ng luha. Dario Montesa, sa harap ng lahat ng taong ito at sa harap ng batas. Ang kontratang pipirmahan mo ngayon ay hindi partnership agreement. Inilabas ko ang isang puting sobre mula sa aking folder at inihagis ito sa kanyang paanan. Iyan ang warrant of arrest para sa qualified theft, tax evasion, at falsification of documents. At kasama na rin dyan ang annulment papers. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likod at pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang gabi ng tagumpay ni Dario ay naging gabi ng kanyang paghuhukom. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon habang ang kanyang mundo ay gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Tapos na ang palabas, Dario. Ang ingay ng sirena ng mga sasakyan ng pulis sa labas ay tumagos sa makakapal na pader ng ballroom. Isang tunog na nagpapataas ng balahibo ng bawat taong naroroon. Sa gitna ng entablado, ang imahe ni Dario na dati ay tinitingala bilang isang hari ay tuluyan ng gumuho. Ang mga flashes ng kamera mula sa media ay tila kidlat na walang humpay sa paghampas. Bawat kislap ay nagdodokumento ng kanyang pagbagsak. Hindi na ito isang corporate event. Ito ay naging isang pampublikong paglilitis at ang hatol ay malinaw sa mga mata ng bawat bisita. Dario, na ngayon ay namumutla at nanginginig, ay sinubukang lapitan si Verena. Umaasa siyang sa huling sandali ay may kakampi pa siya. Ngunit ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang pamilya ay mabilis na umatras. Ang takot sa mukha ni Verena ay napalitan ng isang desperadong pagtatanggol sa sarili. "Huwag mo akong idamay, Dario." Ang sigaw ni Verena na narinig ng lahat dahil sa katahimikan ng paligid. Ang kanyang boses ay matinis, puno ng panginginig. "Wala akong alam sa mga ginagawa mo. Sinungaling ka. Niloko mo rin ako. Sabi mo legal ang lahat ng negosyo mo." Ang pandidiri sa mukha ng mga manonood ay lalong lumala. Kitang-kita ng lahat kung paano naglaglagan ang dalawang taong minsang naging simbolo ng kapalaluan. Hinawakan ni Dario ang braso ni Verena. Pilit na kumakapit. "Verena, anong sinasabi mo? Tayo ang magkasama sa lahat ng plano. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano itago ang pera. Get off me! Bitiwan mo ako!" Tinulak ni Verena si Dario ng buong lakas. Dahil sa panghihina ng kanyang tuhod, bumagsak si Dario sa sahig, sa paanan mismo ng mga pulis na kakarating lang. Ang impact ng kanyang pagbagsak ay dama ng lahat. Ang CEO na nasa tuktok kanina, ngayon ay gumagapang sa carpet. Agad siyang pinalibutan ng mga otoridad.
Ang lamig ng posas na bakal ay dumampi sa kanyang mga pulso at narinig ang paglak nito, isang tunog na nagsasara sa kabanata ng kanyang kalayaan. Mr. Montesa, you are under arrest. You have the right to remain silent. Habang binabasahan siya ng Miranda rights, itinaas ni Dario ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ako ay nakatayo pa rin sa podium, mataas, hindi natitinag. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang matinding takot at pagmamakaawa na hindi ko kailanman inakalang makikita ko sa isang Dario Montesa. Ang lalaking dati ay puno ng yabang ay ngayon ay nagmumukhang batang paslit na nawawala sa gitna ng palengke. Luna, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Ang sigaw niya habang hinihila siya ng mga pulis patayo. Ang kanyang boses ay nanginginig, basag na basag. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali lang sila. Mahal kita, Luna. Ginawa ko lang ito para sa atin. Ang kapal ng muka. Hanggang sa huli, ginagamit pa rin niya ang salitang tayo kahit matagal na niyang pinatay ang kung anong mayroon kami. Ang mga bisita sa paligid ay napapailing na lang sa awa at pandidiri. Tumingin ako sa kanya. Ang mukha ko ay blangko at hindi natitinag. Tila isang estatwang yelo na hindi kayang tunawin ang kanyang mga luha. Ang asawang kilala ko ay namatay na noong gabing pinalayas mo ako at ang anak natin sa gitna ng bagyo. Ang sagot ko, sapat lang para marinig niya at ng mga taong nasa unahan. Ang boses ko ay walang galit, kundi puno ng pagod at katotohanan. Samantala, sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang pagtatangka ni Verena na tumakas sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa fire exit, tinatakpan ng mukha gamit ang kanyang mamahaling clutch bag, umaasang walang makakapansin sa kanya. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ng dalawang babaeng pulis na nakauniforme. Miss Verena Cruz, you are also under arrest for conspiracy and money laundering. Ang sabi ng otoridad, sabay labas ng posas. No, bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang may pakana ng lahat. Niloko niya rin ako. Ang tili ni Verena habang nagpupumiglas. Ang kanyang mamahaling gown ay nagusot at ang kanyang ayos ay tuluyang nasira. Ang babaeng gustong-gustong maging sentro ng atensyon ay nakuha ang kanyang hinihiling, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Ang mga flashes ng kamera ay lumipat sa kanya, kinukunan ng bawat anggulo ng kanyang kahihiyan. Tinalikuran ko silang dalawa. Bumaba ako ng entablado, nang may dignidad, ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit puno ng katiyakan. Sa bawat tapak ng aking sapatos sa carpet, pakiramdam ko ay nababawasan ng bigat na ilang buwan kung dinala sa aking dibdib. Nakita ko si Tia Consuelo sa isang madilim na sulok, hawak ang kanyang baston. Tumango siya ng marahan, isang tahimik na pagkilala na nagpuno sa aking puso ng pride. Nagawa ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katarungan. Paalis na sana ako at hahawakan na ang seradura ng pinto nang muling umalingaw-ngaw ang boses ni Dario. Sa pagkakataong ito, hindi na ito ang boses ng isang negosyante, kundi boses ng isang amang nawalan ng lahat. Ang anak ko. Luna, nasaan ang anak ko? Gusto kong makita ang anak ko. Parang awa mo na. Huminto ako sa paglakad. Ang buong ballroom ay muling tumahimik. Hinihintay ang aking reaksyon. Ang banggitin niya ang anak na dati niyang tinawag na pabigat at basura ay nagdulot ng kirot sa aking dibdib. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil naaawa ako sa anak ko na mayroon siyang amang tulad nito. Dahan-dahan akong lumingon. Ang leeg ko ay nanigas. Nakita ko siyang lumuluha. Nakaluhod habang pinipigilan ng mga pulis na ilabas siya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin ng may pagsusumamo. Ngayon lang, kung kailan wala na siyang pera, wala ng titulo, at wala ng kabit, saka lang niya naalala ang tanging yaman na totoo. Saka lang niya hinanap ang dugo at laman na tinanggihan niya. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang aking mga mata
ay nagsasalita ng libu-libong salita na hindi ko na kailangang bigkasin. Hinawakan ko ang aking tiyan kung saan dati nakatira si Sol at pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Ito ang huling sagot ko sa kanya. Wala siyang karapatan. Tumalikod ako at itinulak ang pinto palabas. Sa likod ko, narinig ko ang huling pagsigaw ng aking pangalan. Bago tuluyang sumara ang pinto, iniwan siya sa kanyang pagsisisi na huli na ang lahat. Ang amoy ng kalawang, lumang semento at pinaghalong pawis ng daan-daang bilanggo ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa visiting area ng City Jail. Malayo ito sa amoy ng lavender at mamahaling leather na nakasanayan ni Dario sa kanyang opisina. Ang pader ay pinturado ng mapusyaw na kulay abo na tila humihigop sa lahat ng saya at pag-asa sa loob. Nakaupo ako sa isang malamig na bakal na silya. Hinihintay ang paglabas ng taong minsang naging mundo ko. Bumukas ang mabigat na pintuan sa kabilang dulo. Iniluwan nito ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme na maluwag sa kanyang nangayayat na katawan. Ang buhok niya, na dati ay laging maayos at makintab dahil sa pomada, ngayon ay magulo at mahaba na. Ang kanyang mukha ay tinubuan ng makapal na balbas at sa ilalim ng kanyang mga mata ay ang malalalim na itim na bilog, tanda ng ilang gabing walang tulog. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang pag-alab ng isang desperadong pag-asa sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa harang na salamin at kinuha ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at kitang-kita ko ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Mga kamay na dati ay nandidiring humawak ng maruruming bagay. Kinuha ko ang telepono sa aking panig. Ang boses niya ay agad na pumasok sa aking tainga. Garalgal at puno ng takot. Luna, salamat sa Diyos. Dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam kong mahal mo pa ako. Babe, please ilabas mo na ako dito. Hindi ako bagay dito. Ang init, ang baho, ang pagkain. Hindi ko kaya. Kausapin mo ang judge. Iurong mo ang kaso. Babawi ako. I swear, babawi ako sa inyo ng anak natin. Tinitigan ko lang siya habang nagsusumamo siya. Nakakapagtaka. Dati, ang boses na ito ang nagpapakabog ng dibdib ko sa tuwa. Ngayon, para na lang itong ingay ng isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng lumang kanta. Wala akong naramdamang galit. Wala ring puot. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na awa. Awa para sa isang taong hanggang ngayon ay hindi pa rin naiintindihan ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi ako nandito para ilabas ka, Dario, ang mahinahon kong sagot. Nandito ako para ibigay ang huling bagay na hinihingi mo noon. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang brown envelope at idinikit ito sa salamin para mabasa niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamagat ng dokumento. Decree of nullity of marriage at waiver of parental custody. No. Luna, wag naman ganito. Annulment at full custody. Anak ko rin si Sol. May karapatan ako. Doon, nakita ko ang pagtaas ng kanyang boses, ang paglabas ng dati niyang ugali na mapangkontrol. Karapatan? Ang tanong ko, na may halong pait. Ang karapatan ay nawala. Sa sandaling pinili mong nakawin ang gatas ng anak mo para ibili ng sasakyan ng kabit mo. Ang karapatan ay nawala noong pinalayas mo ang mag-iina mo sa gitna ng bagyo. Dario, hindi ka nawalan ng anak dahil sa papel na ito. Nawalan ka ng anak dahil sa pagpili mo sa sarili mo. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na salamin. Ang kanyang balikat ay yumanig sa tahimik na pag-iyak. Ito na marahil ang unang pagkakataon na naging totoo ang kanyang mga luha. Dahil ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kawalan. Nabalitaan ko na nahuli na si Verena sa airport, ang dagdag ko, na nagpaangat muli ng kanyang ulo.
Sinubukan niyang tumakas gamit ang pekeng passport, dala ang mga alahas na niregalo mo. Ibinenta kanya sa mga pulis para mapababa ang sentensya niya. Ganyan ang klase ng pagmamahal na ipinalit mo sa akin. Worth it ba, Dario? Hindi siya nakasagot. Ang katotohanan ay sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit huli na ang lahat. Ang basag na salamin, kahit anong pilit na pagdikitin, ay mananatiling may lamat at sugat. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Oras na para umalis. Oras na para huminga. Luna, mag-iingat kayo. Ang mahina niyang bulong, tila tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Hindi ako lumingon. Ibinaba ko ang telepono sa cradle nito. Ang koneksyon sa pagitan namin ay tuluyan ng naputol, hindi lang sa linya ng komunikasyon, kundi pati na sa linya ng buhay. Naglakad ako palabas ng visiting area. Bawat hakbang palayo sa kanya ay hakbang palapit sa aking sarili. Nadaanan ko ang mga bakal na rehas, ang mga gwardya, at ang makakapal na pader. Nang itulak ko ang pintuan palabas ng jail facility, sinalubong ako ng sinag ng araw. Masakit sa mata ang liwanag, ngunit napakasarap sa pakiramdam. Ang hangin sa labas ay presko at malaya. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng hangin na walang halong bigat ng nakaraan. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Aling Rosa. Hello, Nay Rosa. Opo, tapos na. Uuwi na ako. Pakihanda po ang paboritong laruan ni Sol. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ito. Sa side mirror, nakita ko ang gate ng kulungan na lumiliit habang papalayo ako. Iniwan ko doon ang sakit, ang pagdududa, at ang babaeng dating takot sa sarili niyang anino. Ang kalsada sa harap ko ay malawak at bukas. Ang kwento ni Luna bilang biktima ay tapos na. Ang kwento ni Luna bilang isang buong babae at ina ay magsisimula pa lamang. Lumipas ang 1 taon at ang hardin sa likod ng bagong restaurant ni Aling Rosa ay napuno ng makukulay na lobo at banderitas na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang mainit na yakap mula sa langit, malayo sa malamig at malupit na bagyong sumalubong sa akin noong gabing pinalayas ako. Ang amoy ng lechon, matatamis na spaghetti at mga kakanin ay humahalo sa halimuyak ng mga bagong sibol na bulaklak. Ito ang unang kaarawan ni Sol, ang aking anak at ang aking mundo. Nakatayo ako sa veranda, pinagmamasdan ng kasiyahan sa ibaba. Ang suot ko ay isang simpleng puting bestida na gawa sa linen, magaan at malaya. Katulad ng pakiramdam ko ngayon. Wala na ang mabibigat na alahas ng isang donya at wala na rin ang gusgusin na damit ng isang api. Ako na lang ito. Si Luna. Simple ngunit buo. Sa gitna ng hardin, nakita ko si Aling Rosa na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ang dating maliit na karinderya niya ay isa ng sikat na fine dining restaurant ngayon. Salamat sa puhunan at partnership na ibinigay ko bilang utang na loob. Ang kanyang mga ngiti ay abot sa mata habang karga-karga niya si Sol na tuwang-tuwa sa mga clown. Si Tia Consuelo naman ay nakaupo sa isang silyang ratan, umiinom ng tsaa at pasimpleng ngumingiti habang pinapanood ang kanyang apo sa tuhod. Ang pamilyang akala ko ay nawala sa akin ay napalitan ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal at katapatan. May mga nagtatanong sa akin kung kumusta na si Dario. Ang balita ko ay nasa maximum security prison na siya matapos mapatunayang guilty sa lahat ng kaso. Wala nang dumadalaw sa kanya. Ang kanyang ina na si Doña Elda ay nasa home for the aged na, baldado at nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Si Verena naman ay nagtatago pa rin sa batas sa ibang bansa. Nabubuhay sa takot araw-araw. Dati, ang isipin ng kanilang kinahinatnan ay nagbibigay sa akin ng galit. Ngunit ngayon, wala na akong nararamdaman kundi kapayapaan. Ang hustisya ay naibigay na
At ang pagpapatawad ay para sa aking sarili upang hindi ko nabitbitin ang bigat ng nakaraan. Lumapit sa akin si Nico at inabutan ako ng isang baso ng juice. Ma'am Luna, ang saya ni Sol O. Kamukhang kamukha niyo kapag tumatawa. Napangiti ako at tumango. Dati, takot akong makita ang mukha ni Dario sa aking anak. Pero ngayon, sa tuwing tinititigan ko si Sol, ang nakikita ko na lang ay ang liwanag ng pag-asa. Siya ang aking araw, ang aking Sol, na tumunaw sa yelo ng aking puso. Bumaba ako ng hagdan at sinalubong ako ng mainit na palakpakan ng mga kaibigan at empleyado ng Aurelia Group. Kinuha ko si Sol mula kay Aling Rosa. Ang bigat niya sa aking mga bisig ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa aking pisngi at ang kanyang halakhak ay musika na pumawi sa lahat ng alaala ng mga sigaw at iyak noon. Sa harap ng birthday cake na may isang kandila, ipinikit ko ang aking mga mata para mag-wish. Hindi ako humiling ng bagong pag-ibig o ng prinsipe na sasagip sa akin. Hindi ko na kailangan iyon. Natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa piling ng iba, kundi sa pagbuo ng sarili mong kaharian. Hinipa namin ni Sol ang kandila. Ang usok nito ay dahan-dahang nawala sa hangin. Kasama ng mga huling bakas ng sakit, tumingin ako sa langit na napakatingkad ng asul. Salamat, bulong ko sa hangin, para sa aking ina na gumagabay sa akin. Niyakap ko ang aking anak at hinalikan siya sa noo. Humarap ako sa mga bisita nang may taas noong nangiti. Ako si Luna Velasco, isang ina, isang survivor at ang reyna ng aking sariling buhay. At ito ang aking happy ending na ako mismo ang nagsulat.